Pero ang ibang mga Juan, imbis na puting buhangin, mas trip na maputikan. Imbis na bughaw na karagatan, bughaw na kalangitan ang mas gustong pagmasdan. Ang perfect summer getaway para sa mga kagaya nila, ang umakyat ng bundok. Pero matarikman at mahirap ang kailangang pagdaanan bago marating ang makapigil hiningang tanawin mula sa itaas. Hindi raw ito aatrasan ni Noel. Sa kabila ng kanyang kapansanan, kumbaga parang tinitingnan ko itong pag-akyat na to na parang malaking problema, malaking challenge sa buhay ko na hindi ko susukuan, kumbaga kaya ko to, laban lang. Taong 2016 na maputulan ng paa si Noel dahil sa isang aksidente. Dito raw siya nagsimulang manlumo at mapanghinaan ng loob. Para kasi kay Noel, hindi lang isang paa kundi buong buhay niya ang nawala. Actually sir, na-aksidente ako dahil lasing kami. Tapos hindi ko agad pinagamot kasi that time bedridden yung tatay ko. Tapos pagdala ko sa ospital, sabi nung doktor, kailangan ng putulin. Pakiramdam ko parang ng time na yun, parang wala nang pag-aasa. Yung bang sinisisi ko ng Diyos, bakit ganun? Bakit ganito? Bakit ako? Pero dahil sa kanyang mga magulang at anak, pinilit ni Noel na bumangon. At para patunayan na hindi ito kapansanan, bagkus ay isang hamon na kaya niyang lagpasan. Sumali siya sa mga bodybuilding competition. Kasi nagkaroon sila ng competition sa Bulacan. So, in-invite nila ako na sumali daw ako. So, nagpursige naman ako mag-training, balik uli sa gym. Nag-prepare ako mga 5 months, ganun. Tapos hanggang sa nakasali na uli ako. Sa pagkakataong ito, susubukan naman ni Noel na umakyat ng bundok. Isang bagay na hindi pa niya nagagawa, maski noong dalawa pa ang kanyang paa. Yung may mga kapansanan, minsan putulin ng dalawang paa, nakakaya nilang umakyat. So parang naging challenge din sa akin to na bakit hindi ko i-try? Bakit hindi ko subukan para ma-motivate ko yung ibang tao? I wonder, mapagtagumpayan kaya ni Noel ito? Ang dapat lang po natin tandaan sa aming bundok, iwasan po natin ang maging maharot at magaslaw sa aming bundok kasi po lagi po tayong nasa bingit ng bangin. Ang susuporta kay Noel sa hamong ito, ang mountaineer na si Aaron na mahigit 3 taon nang umaakyat ng bundok. Kasama ang ilan din mga miyembro ng kanilang mountaineering group at mga tour guide ng Mount Maynooba. Alalayan natin siya bago sa buong climb. Kung hindi natin siya pwedeng persahin na umakyat na dire-diretso, we will trek on his pace. Hindi walang mauna doon. Sasamahan namin siya. Ang Mount Maynooba sa Tanay Rizal ang susubukang akyatin ng grupo. Tamang-tama lang daw ito para sa mga first-timer gaya ni Noel. Dinarayo raw ito dahil sa sea of clouds na makikita sa itaas at mga falls na madadaanan papunta sa tuktok. Bali po ang bundok namin po ay para sa mga beginners talaga sir at sa minor hike lang po yung aming bundok. Kaya open po siya sa lahat ng mga ngakyat sa amin. Kadalasan 2 hanggang 3 oras ang inaabot bago marating ang summit ng Mount Maynooba. Hindi kaya. Sa kondisyon ni Noel, magiging doble raw ang hirap nito. Pero hindi raw siya pinanghihinaan ng loob. Hindi ko kaya, kayang-kaya. Tirik ang araw ng umakyat ang grupo, mas delikado kasi kung aakyat ng madilim sa bundok. Pero wala pa mang 30 minuto, nagka-problema na agad ang grupo. Ang mga kamay ni Noel namamaltos na dahil sa kanyang saklay. Masakit sir, masakit. Gawa ng matigas tong hawakan. Ibalutan lang natin yung try mo yan. Hindi ba hindi madulas pag Ayos na. Okay na. Okay. Pero sa kabila nito, si Noel walang balak sumuko. Hindi pa hadlang sa kanyang kapansanan, determinadong marating ang tuktok. Sa kaso ni Noel, hindi lang ang kanyang binti ang puwersado sa paglalakad. Hirap din ang kanyang mga braso at balikat. Sa bawat hakbang kasi, dito napupunta ang puwersa para buhatin ang kanyang katawan. Kaya naging madalas ang paghinto ng grupo para makapagpahinga si Noel.
mahigit 1.5 oras ng pag-akyat, umabot na sila sa kalagitnaan ng trail. Sa puntong yon, kailangan ng pagdesisyonan kung hanggang saan na lang ang kanilang pag-akyat. Covered. Peak 2 tayo, then proceed na rin tayo, back trail na rin tayo kasi hindi na namin kayo ipuproceed papuntang falls. Kasi medyo, yung difficulty ng falls namin is 4. So itong pinupuntahan natin is 3 ang lang yung difficulty. Ang dadaan natin doon is Rockies. Kaya medyo mahihirapan ka, tsaka river trekking na rin po yun. Masakit sa balikat, sa kamay, kasi medyo mataas yung akyatin. Pero sa kabila ng hirap at sakit, walang bakas ng pag-aalinlangan kay Noel. Nais pa rin niyang magpatuloy. At sa tulong ng first aid na ibinigay ng kanyang mga kasama, mas guminhawa na raw ang pakiramdam ng kanyang mga kamay. Ointment tsaka ng petroleum, medyo okay na. At makalipas ang mahigit 3 oras, narating na rin nila ang unang peak. Sa dinami-dami ng pinagdaanan ko sa buhay, kinaya ko lahat. Ito pa kayang bundok lang. Sabi nga, faith can move mountains. Pero hindi pa tapos ang kanilang misyon dahil karagdagan 30 minuto pa ang bubunuin ni Noel bago marating ang summit. Ito ang pinakamatarik na parte sa kanilang nadaanan. Para na! Pero gamit lang ang kanyang saklay at pagkapit sa lubid, buong puwersang inagat ni Noel ang kanyang sarili para makamit ang kanyang misyon. Ang marating ang summit ng Mount Mainova. Sulit ang lahat ng hirap at pagod. Congrats. Thank you. Actually sir, hindi ko may paliwanag yung kasiyahan na nararamdaman ko eh. Kasi parang nawala lahat yung pagod ko sa pag-akyat. Parang lahat ng pagsubok ko sa buhay, ngayon kahit anong dumating, kakayanin. Pinakamahirap sa akin sir yung simula ng pag-akyat. Kasi first time ko, so parang nangangapa pa ako. Tapos nitong bandang gitna na, nangainit na yung tuhod ko, yung katawan ko. Kaya parang hinahanap din ng katawan ko yung hirap. Dinire-diretso ko na. Baga, walang sukuan hanggang katapusan. Na-motivate kami dun sa na dala kami sa eagerness ni Noel sa pag-akyat. Na nakikita talaga namin siya na gustong-gusto niya talagang umakyat. Kasabay ng nalalapit na paglubog ng araw, sa harap na makapigil hiningang tanawin ng mga ulap at bundok sa katuparan ng kanyang pangarap, napatunayan ni Noel na walang pagsubok na hindi malalagpasan kung may determinasyon at tiwala sa sarili. Parang sa lahat ng taong nakilala ko, sila yung the best sa pagkakataong ito. Kasi hindi na ako pinabayaan. Hindi na sir, hindi ko na ulitin. Kasi uulit-ulitin ko pa.